Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka malalaking balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay ang XRP lawsuit na mukhang malapit na pong matapos. Matagal-tagal na ring naglalaban itong si Ripple at ang SEC or Securities and Exchange Commission ng US. Pero ngayon, tila may magandang balita na po para sa mga hodlers or XRP holders. Kaya ano nga bang nangyari? Bakit big deal ito? Hindi lang para sa international market kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ano po ang posibleng maging epekto sa presyo ni XRP at sa future ng buong crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, matapos po ang halos tatlong taon na legal battle, nag-file na po ang SEC ng settlement agreement sa korte. Sa madaling salita ay humihiling na ngayon ang SEC kay Judge Torres na itigil na ang kanyang naunang kautusan laban kay Ripple. Hindi lang yan, hinihiling din ng SEC na ibaba ang ipinataw na monetary penalty kay Ripple mula po sa dating $125 million. Gusto na nilang gawin itong $50 million. Ibig sabihin ang natitirang $75 million ay ibabalik na kay Ripple. Sabi pa sa report, kapag inaprubahan ito ni Judge Torres, parehong ang SEC at Ripple ay magwi-withdraw na ng kanilang mga appeal sa kaso. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng settlement na ito? Ang ibig sabihin po nito ay posibleng tuluyan ng matapos ang isa sa pinaka matunog at matagal na legal battle dito sa industriya ng crypto. Sa XRP na matagal nang binansagang unregistered security ng SEC ay mukhang makakalaya na po sa legal na tanikala na bumabalot sa kanya simula pa noong taong 2020. Sa totoo lang ay maraming investors ang napatigil sa pag-trade or pag-hold kay XRP dahil lamang sa kasong ito. Maraming exchanges ang nagtanggal sa kanya sa listahan. Pero ngayon, kung tuluyan na pong maaayos ang settlement na ito, posible na pong makabalik sa XRP sa spotlight. Ngayon ay bakit nga ba nagdesisyon ang SEC na makipag-settle? Ayon po sa mga analyst ay napansin ng SEC na mas makakabuti sa kanila na makipag-ayos kaysa ipagpatuloy pa ang kaso. Una sa lahat ay nagkaroon po ng kahinaan ang posisyon ng SEC matapos po ang partial win ni Ripple noong nakarang taon kung saan sinabi ng korte na hindi lahat ng benta ng XRP ay security offering. Pangalawa, ayaw po ng SEC na matalo sa mas mataas na korte, lalo na kung ito ay magsiset ng precedent para sa iba pang mga crypto cases. At pangatlo, maaaring gusto po ng SEC na magpakita ng flexibility para maipakita na kaya po nilang makipagkompromiso para sa kabutihan ng industriya. Ngayon ay ano naman po ang naging epekto nito kay XRP? Yan, dahil po sa development na ito ay nag-surge agad sa XRP ng mahigit 8%. Umabot po siya sa presyong $2.28 mula po sa support level na $2.08. Ayon po kay Cassie Trades, isang crypto analyst, kung mabasag na XRP ang 2.25 na resistance, maaring magtuloy-tuloy ang kanyang pag-akyat. Sabi rin ng analysis, may malapit na volatile movement na pwede pong mangyari. Ibig sabihin ay kahit walang klarong signal mula sa RSI o Relative Strength Index, mukhang handa nang sumabog sa XRP pataas. Kaya kung ikaw po ay isang XRP holder, magandang balita ito. Pero tandaan po natin, hindi pa tapos ang laban. Nasa proseso pa lamang po tayo ng approval ng settlement
at kailangan pa ng formal na desisyon ni Judge Torres. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa industriya ng crypto? Ayan, ang pagkakaroon po ng settlement ay isang malaking hakbang para sa regulatory clarity. Maraming crypto projects ang nangangamba sa mga galaw ng SEC at natatakot na baka sila ang isunod na idemanda. Pero kung tuluyang makakalaya po si Ripple, maaaring ito na ang simula ng mas malinaw na regulasyon para sa buong crypto space. Possible ring bumalik sa mga centralized exchanges si XRP na dati po siyang tinanggal tulad ng Coinbase at saka Kraken. Ibig sabihin ay mas maraming access ulit ang mga tao sa pagbili at pagbenta kay XRP. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Ngayon, para sa atin bilang mga traders at investors na XRP ay magandang balita ito, lalo na kung matagal na po tayong nag-hold dito kay XRP. Una po sa lahat ay posibleng tumaas pa ang kanyang presyo sa mga susunod na linggo. Kung mapapatunayang stable at legal or legit na muli ang operasyon ni Ripple, mas maraming institutions ang muling magtitiwala sa kanya. Pangalawa ay mas magiging open po ang exchanges dito sa Pilipinas na isama si XRP sa kanilang mga trading options. Pwede po natin ulit makita si XRP sa mga listahan ng ating mga paboritong coins. At panghuli ay para po sa mga bagong investors, ito po ay isang learning opportunity kung paano po nakakaapekto ang legal battles sa galaw ng presyo ng crypto. Mahalaga po ang pag-aaral sa market behavior, hindi lamang po sa presyo, kundi pati sa mga balitang tulad nito. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang paglapit po ng settlement ay isang panalo para sa decentralization at para sa mga naniniwala na ang crypto ay hindi basta-basta dapat ituring na securities. Si Ripple ay lumaban ng patas at mukhang matatapos na rin sa wakas ang laban na ito. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban ng buong crypto industry sa mga regulators. Isa lamang po ito sa maraming kaso na kailangan pong harapin. Kaya dapat po tayo maging alerto, updated at mapagmatyag sa lahat ng mga balita, lalo na kung tayo ay active sa trading. Ang legal clarity ay mahalaga, pero ang sariling research at saka risk management ay mas importante. Huwag po tayong basta sumabay sa hype. Alamin po muna natin ang buong picture gaya po ng ginagawa natin ngayon sa panunood sa mga aking content dito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.